Pod Network Entertainment. Ay hindi, talagang vine-verify talaga namin. So, kaya kung napapansin nyo kapag nagsa-search yung mga users, no, may mga checkmark sa tabi. Ibig sabihin verified and authenticated okay. siya. So, na-search talaga namin na this is a true company. And legitimate din yung recruiter, of course. So, yung mga tumatawag sa inyo using WhatsApp, ibablock nyo na yung mga yan. Kasi alam mong hindi legit totoo eh. Hindi legit Hindi siya legit. Oo. Imagine mo, ino-offeran ako ng job ng recruiter, no? Recruiter ako. Oo. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, tutulungan namin kayo on how to spot scammers sa mga online job platforms. Kasama ko ang aking co-host si Zardalos Reyes, career coach and Upwork expert. At syempre, ang guest natin, the country manager of Boss Job, Miss Kimberly Chen. Welcome back to the Underpaid Podcast. Thank you for having me. Okay. Sa mga Immortal dyan na nakasubaybay sa past few episodes natin, ito na yung inaabangan ninyo. Paano maspatan yung mga scammer na naghahanap ng employee sa online platforms na yan. Pero bagong lahat, please like and subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify, Apple Podcast, sa social media accounts, Instagram, Facebook, TikTok, and meron kaming Facebook group tsaka Discord group. Mag-follow lang kayo dyan. Kung gusto nyo makita yung video podcast, nasa The Pod Network Entertainment's YouTube channel tayo. Leave a comment, like the episodes, and share nyo sa mga kakilala ninyo. You can follow me sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube at Stanley Chi. And please follow Suplado Motors. Okay? Nag-interview kami ng mga iba't ibang tao ron tungkol sa mga sasakyan nila. Zar? So, connect with me on LinkedIn. Yun yung main platform ko. Very active ako doon. Oo pala, magpa-career coaching kayo ha. Message lang kayo doon sa Underpaid Podcast Facebook page. And you can also follow me dun sa social media platforms like TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Okay. Pa-schedule lang kayo ng career coaching kay Mael dun sa aming Facebook page sa Underpaid. Mael is my assistant. Actually, Mael. our assistant. Mael is Maria Eloisa. Oo. Kaya Mael. Si Eloy, yung disente niyang nickname, yung totoong nickname niya Eloy. Si Stanley lang nagtatawag ng Mael. Kasi Maria Eloisa nga. Kaya Oo nga. Mael. Oo. Meron nung kilala na ang nickname niya talaga Mael. Maria Elena. Oo nga. Eto, Maria Eloisa. Diba? Yung maliit na bagay na pag-subscribe sa podcast namin, malaking bagay sa amin yan ha. Sa inyo maliit na bagay Sa amin big deal. Kasi kailangan natin kumita Sure ka ba na maliit na bagay sa kanila yun? Syempre, basta mag-subscribe kayo sa Underpaid at makakatulong to. Etong podcast naman ginagawa natin para makatulong sa mga employees. Oo naman. Sa mga Immortal. Ginagawa namin to para sa inyo. Okay? Eto nga, may guest nga kami, country manager ng Boss Job Social, no? Diba? O international company from Singapore. Kaya alam mong tunay na job search platform ito. Now, Miss Kimberly, ang tanong namin, paano ba namin masaspatan kung scammer yung isang employer? Maraming red flags. So, mga basics, for example, yung Gmail nila, yung email address nila, 'di ba? Parang usually dapat company domain, 'di ba? So parang the name of the person or the name of the recruiter at thecompany.name.com. Pag ginagamit nilang Gmail, maybe you can start questioning already. Tapos, yung mga job or yung company description, yung mga job description, or even like yung location of the company. Kapag hindi siya yung nasa CBD area, yung mga medyo, alam mo yung medyo tago-tago, parang, or kunyari yung mga outside the Philippines, for example, well, sorry to say, but yung mga Cambodia, mga, di ba, uso ngayon doon yung mga Pogo. So, or Malaysia, for example, you have to be more, put more attention or like be more vigilant.
And then, meron din, kasi actually sa Boss Job, mahigpit talaga yung authentication or verification process namin. Ang isa sa mga tinitignan talaga namin, yung mga pinopost or mga ina-upload nilang mga company documents. Kapag nakita naming parang medyo photoshopped or pag-blurred or hindi existing yung company sa mga SEC, for example, alam naming there's something wrong. We don't let them create an account in Boss Job So platform. talagang nag-a-upload ng mga company documents yung mga yung mga companies na nagpo-post ng job sa sa Boss Job. Important kasi kailangan natin ma-make sure na totoong company to and totoong yung mga Oo. recruiters. Oo. Okay. Nagkakalat yung mga naghahanap ng empleyado sa WhatsApp. Na, hey, yung mga marami ako nakukuha nun. Hindi lang WhatsApp, sa diba? Telegram din, Yan, oo. sa baba, Viber. Marami na akong bidlock na ganyan kasi natawagan ako sa WhatsApp. Anong klaseng scam itong nandiyan dyan na naghahanap ng ng mga empleyado? May mga ganun ba? Sa Boss Job? Yung mga hindi pwede, no? Kasi nag-upload ng company documents, di ba? May mga may mga ganong klaseng jobs ba sa Boss Jobs? Kaya nakita, yung mga nakakalusot. hindi. Talagang vine-verify talaga namin. So, kaya kung napapansin nyo, kapag nagsasearch yung mga users, no, may mga checkmark sa tabi. Ibig sabihin, verified and authenticated. Okay. So, na-search talaga namin na this is a true company. And legitimate din yung recruiter, of course. So, yung mga tumatawag sa inyo using WhatsApp, iba-block nyo na yung mga yan. Kasi, alam mong hindi legit totoo eh. Hindi Oo, legit Hindi siya legit. Oo. Imagine mo, offeran ako ng job ng recruiter, no? Recruiter ako. Oo. Hindi, tsaka magtataka ka, paano nakuha yung number mo? Exactly. Oo. Ano yata, binibenta yata yun. May mga nagbebenta ng mga numbers. Pero ingat kayo. Ano ba yung mga characteristics ng isang matinong kumpanya na nasa Boss Job? Characteristics, syempre complete yung description nila. For example, di ba nakikita natin yung logo, maganda yung pangalan, tapos complete yung company details. Tapos meron kasi kaming photo albums wherein pinopost nila yung environment ng office nila, yung mga taong nag-work doon sa office. So, maganda yun. Tsaka, it's good na we are chat-based so the people can actually talk to the recruiters or to the managers directly. Siyempre, nafe-feel mo rin sa pag-conversation na, parang okay, this is legit or parang medyo beefy. Especially may mga scammers nga ngayon, di ba? Naghihingi ng, or hindi naman naghihingi, pero like they're asking for down payment before they would allow you to be interviewed. Grabe, parang Diba? illegal recruiter. Yun. No? Oo. Meron, yun, well, which is sad to say, may mga ilang tao talaga medyo nahuhuli doon. Na-entice sila na, magkakaroon ako ng trabaho, mag-invest ako ng ganitong so and so Correct. 1,000 pesos, di ba? Yes. Yun. Marami din yung mga akala mong tunay na company na parang may branding sa mga different social media or sa mga parang news, etc. Pero mapapansin mo pala, networking yung MLM na pala. So, kailangan din alamin mo muna yung job description mo bago mo talagang pasukan. Yung mga MLM, bawal yan sa Boss Job. Bawal. Pogo, bawal sa Boss Job. Bawal. Ano pa yung mga bawal? Yung mga illegal activities or mga... Marijuana, yung kunwari, naghahanap ka ng writer ng... Kasi legal sa ibang countries, diba? At saka global yung platform nyo. So, pag nag-post ng job about marijuana or OnlyFans, nakakalusot ba? Yung mga ganon, yung mga... ano ba tawag doon? R18. Medyo hindi namin ina-accept din yun. Oo. Halimbawa, magtatrabaho sa casino. Depende. Kasi casino naman talaga is, for example, Resorts World, Okada, we would accept that. We would accept that. Kasi syempre, di ba, matino naman talaga yung trabaho doon. Sa Soler, sa Quezon City. Soler. Bagong bukas. Oo, maganda doon. Oo, Si ang Ann ganda Curtis nga. yung guest, Oo. yung brand ambassador doon. Nalaman ko na may food court pala doon hanggang 2 a.m. Na-excite ako. Di ba pumunta tayo, Stanley? Pumunta tayo kasama yung mga kaibigan natin. Kasi nag-meeting kami sa Robinson's Magnolia. Oo, tas sabi niya, Magpapakape ako, pero nag-request sila sa Soler. sabi ko, gusto makita kasi Soler eh. Gusto nila makita. Oo, may 2, imagine mo, 2 a.m. yung food court, at saka okay yung pagkain. So anyway, eto tinitingnan ko yung Boss Job. Yung company album, punta ako sa company. Okay, ano itsura ng company album ng isang kumpanya dyan? Ayan
So, kunwari, kanina pumunta ako sa Manulife kasi yun ang una nakita ko eh. Ayun. Tapos may company album, may mga ano sila, may mga ganyan yung mga Mga ads nila pictures, yan eh. mga Oo. ads. Pero ano pa bang nilalagay doon sa company album nila? Sabi mo yung office. Yung office, yung building, yung mga Oo. products nila. Syempre kasi for example, Unilever or Nestle, 'di ba? Syempre you have to also show ano ba yung binebenta, 'di ba? Oo. Para malaman ng mag-a-apply na ano ba yung nature ng business, ano ba yung services, 'di ba? Tapos yung mga for example, yung mga photos ng mga tao actually working in the office, 'di ba? Tapos mga staffs basically. Tapos sometimes people or sometimes recruiters would also upload yung mga team building photos nila. Yun. Nice. Okay, mga Yes. Christmas party So nila. Oo. pag pumunta ka doon, kunwari, Manulife, yung nasa harap ko, merong about the company culture, o anong company culture nila? Stanley, yung company- diverse team. O yung yun, no? company culture, pwede bang tanungin sa ano yan? Pwede. Napaka-important sa chat, yun. Oo. Na ano ba, barkadahan ba rito yung mga empleyado or parang kanya-kanya, grupo-grupo ba? Pwede bang itanong yan? Pwede naman. Kasi it's a legit question na baka mamaya bilang employee, ma-OP ka. Oo. Pwedeng tanungin yun. Ano naman talaga, open conversation yun with the recruiters. But the recruiters would know. Nag-research din yan sa mga kumpanyang nasa boss job. The recruiters would know na candidates yung kausap nila. Oo. Oo. May company benefits pa So alam mo na meron syempre life insurance, disability insurance, retirement benefits, tsaka work from home. So malalaman Yung mo mga pala kung kumpleto. Yes, work from complete. home. Oo. Tapos makikita mo sino recruiter Yes. Okay. Ayan Ano yung grabe naman tong benefit na ito, sobrang sosyal. Ano yung mga ganun na nakita mo sa boss job? Pinaka-social na benefits, no? Company service for all employees. Tapos maraming routes. Yung shuttle, parang gano'n. Yeah. Okay. For example, Thomson Reuters, meron sila. Talaga? Oo. Kahit saan? Hindi, meron silang specific May mga ruta yan. May mga pagkain. Like, may nakita ka bang company na ang benefits is free food? Meron din. Meron. Mga free food tsaka free snacks din. Meron. Nice. Especially yung mga, recently kasi mga companies gusto nilang bumalik na yung mga empleyado sa office, no? Oo. At hindi nila kayang sabihin or i-require sa mga employees na bumalik na kayo. So they would actually put these kinds of incentives para ma-encourage sila bumalik ng office. Yun, kaya gumagawa na sila ng shuttle service, naglalagay sila ng mga pagkain sa office para sa mga lunch or like dinner actually. Para makatipid okay rin to. no? Pwede ba ako mag-find ng company na merong benefits like food, ganun? Ay, wala walang filter na ganun. Wala pa. Sige, dagdagan namin. Oo. Like gusto ko ng for example, gusto ko ng shuttle. For example, di ba? Gusto ko may shuttle. Paano kung na-late ka dun sa shuttle service? Diba problema mo na Nakaalis yun? na, ganun. May time schedule yun. So parang etong time to etong time, ganoon. Meron naman yun. So itignan mo na lang yung timetable. Nakakaaliw to nalaman ko yung benefits Kakwento ko kay Kimberly tsaka sa Zara. Dati nag-apply ako sa isang online platform na job online platform. Yung employer ko, legit company naman siya. Kaya lang, nung direct hire, pumunta ako sa ibang bansa. Tapos delayed yung sweldo namin. Grabe. To the point na umuwi na lang ako ng Pilipinas kasi nga, feeling ko di na ako babayaran. Yung mga ganyan ba? Syempre red flag yan bilang employee. Yung mga ganyan, na-check nyo ba sa boss job? Mahirap ganun kasi authentic naman talaga yung kumpanya. Hindi naman namin tinitignan yung financial statement. Kaya nga sinasabi namin na we want to provide equal opportunities for large companies and even mga startups, 'di ba? So nasa sa employees or sa mga candidates talaga na kailangan marunong sila mag-differentiate how good this company is. Kapag napapansin naman nila na parang medyo hindi na nagiging okay yung cash flow ng itong company, maybe it's time to think about na do you have to stay in this company or do you have to rethink about your career pathway? So yun ang isa sa mga tips mo para kunyari, medyo parang magsasara na yung kumpanya namin. Ano pa yung mga tips mo para sa mga empleyadong nagtatrabaho sa legit businesses na medyo alanganin yung medyo alanganin tong startup natin? Product market fit. So for example, yung product na iyon, although kahit na gaano kaganda, pero alam naman
nakikita naman sa data, sa numbers, diba, na hindi naman mataas yung demand. Mm-mm. So, you have to rethink na, well, syempre, kailangan mo rin assess kung if the management is actually doing something about it, diba? If not, you have to rethink. So, that's one. Hi, I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bago Matulog with Red Oliero podcast members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Thank you. Yay. Please, we need money. Syempre yung capabilities din ng management nung mismong investor, CEO, and yung C-suite levels na do they have the capability to bring this product forward, diba? Na parang ano ba yung target audience nila? Yun ba yung nata-target nila or mali yung tina-target nilang audience? So, yun din. Mm-mm. So, sa dami ng tips na binigay ni Miss Kimberly, sana maging kayo. Ano ba ang tawag dun sa term na? Vigilant. Maging mapagmatsyag kayo sa mga ina-applyan yung kumpanya. Tinitingnan ko nga yung list of jobs Oo. doon sa website nila sa Boss Job. Mukha naman mga legit. At saka gusto ko yung yung nakikita ko yung benefits Tsaka yung salary. May transparency sila. Gusto ko. And gusto is ko it yung industry rate ba ito? Nakikialam ba kayo sa sweldo na, uy, dapat ganito sweldo niyan pagka Hindi na, kasi talagang iba-iba yung mga salaries per company. Oo. Tsaka, parang wala naman talagang industry rate Diba? Talagang depende sa cash flow or financial situation of that specific company. Tapos, well, depende na lang sa employees kung yun ba yung opportunity na gusto nilang mapasukan. Okay. Yung yung mga nakikipag-chat sa Boss Job, pwede bang tanungin dyan? Ano ba tingin mo? Applyan ko ba tong interested na applicant ako pero ganito yung nakikita ko? Mapapayuhan ba ako nung ka-chat ko sa Boss Job? Kasi mga totoong tao yung mga yan if may tanong sila? Yung aplikante, tingin mo ba dapat mag-apply ako rito? Kasi mukhang parang hindi tatagal yung kumpanya. It is a legit business pero mukhang hindi tatagal. Ano sa tingin mo? Mas mabuti nang kausapin ng etong kandidato diretso yung recruiter. Kasi mas alam ng recruiter yung situation ng company. Diba? Hindi naman sa Boss Job. I mean, Boss Job kasi meron kaming 10,000 plus companies. So, medyo imposible na alamin namin yung buong context, financial situation ng tigi-isang company, to be honest. So, mas mabuti nang diretsuhan na lang yung tanong. So, pwede naman i-endorse dun sa recruiter, yung company recruiter. Yes. And ask specific questions. Or gawin mo na lang research mo, di ba? The company recruiter ba is nagre-reply din kagad? Kasi yung sa Boss Job, kanina sinusubukan natin, nag-apply kunwari. Shoutout mo para bigyan ng bonus. Anong pangalan nung ka-chat natin doon sa Boss Job? Si Kafu ba yun? Kafu. Nakalimutan ko ng konti. Ano masasabi mo kay Kafu? Kafu, ba't ang hirap i-pronounce ng pangalan mo? Ang dami-daming shoutout kay Kafu. Great job. Bibigyan ka daw ng bonus. Simple lang yung tinanong ko. Haba na sinagot mo sa akin. Lalo ko nahirapan Di ba niya, kasalanan? Hindi, very structured naman yung sagot. Very professional. Comprehensive dapat para for sure matulungan ka namin. Para hindi ka na magtanong ulit. Ano yun first call resolution yun. Oo nga sa haba ng nireply. Ayoko na nga magtanong Hindi kaya ikaw may problema dahil ayaw mo magbasa? Hindi. Ano yan, kumbaga very professional. Kaya nakita ko na, mukhang talagang tinrain. Yung mga galing. yung mga grabe. CS, Kailangan para sa ikabutihan ng users namin. Tama. Ayoko na nga mag-scroll dito sa Boss Job kasi may nakita ko company benefit, anniversary gift. Pwede, may ganun. Pwede. Anniversary birthday gift pwede rin. Meron. Anniversary gift. Ano kaya yung mga anniversary gift na yun? Baka Sodexo. Hindi, mali mo tsokolate, ganun. Pang Valentine's lang yun. Or relo. Meron mga nagre-regalo. May nagre-regalo ng relo? Yung mga specific na binibigay, hindi ko na masyado alam yun. Ano ba? Ikaw, hindi ko ba nabigyan ng anniversary? Minsan nagbibigay sila in
like 5-year Kasi- anniversary. Matagal akong freelancer. Mm. So, hindi ko na-experience yung yung loyalty award, yung mga anniversary gift. Matagal na akong freelancer eh. Yun. Ako hindi ko na nilalagay kung ilang years na ako sa Upwork eh. Mm. Kasi medyo ayoko na masabihan. Tagal-tagal mo na dyan. Yung sa'yo is freelancer. Yung kay boss job, talagang mag-opisina ka. Oo, mag-opisina ka. Oo. Yun nga, may anniversary gift. Mm-mm. Anong if ever ikaw, nandun ka sa company, anong gusto mong anniversary gift? Bigyan nila ako ng relo. Anong brand? Oo. Mga Seiko, okay na sa akin yun. Mga Swatch. Seiko. Okay na Swatch. Ayoko ng Swatch. Ng Usually, Unless, unless Moon Swatch. minsan nilalagyan nila ng company name dun sa watch. Wag na. Huwag ka na lang magbigay. Wag na kayong maglagay ng company name. Sa likod ng relo, pwede. Hindi, Pero- dati meron ako, sa company ko dati nagbibigay nga sila ng anniversary gift na watch. Pero may pangalan ng company dun sa watch. Alam mo, may isang company, nung Pasko nagbigay ng relo sa mga boss ng kung saang industry ako nagtatrabaho. Oh. Yung naregaluhan, gusto niya sana ibenta yung relo. Hindi, nakipagkita niya sa likod, nandun yung pangalan niya. Tapos may message, gano'n, wala. Personalized. Nandun sa parang di ibenta. Pero okay na rin. Maganda kasi yung relo. Pero at least alam mong Ganon. hindi scam Oo. yung company. Kasi binibigyan ka nga Binibigyan ng ng relo na may pangalan mo. Pwede bang humingi ng signing bonus? Government mandated yung 13-month bonus, 'di ba? So, yung mga signing bonus, mas mabuti nang ipinakita mo na marami kang nagawa sa company, tsaka mo i-request yon. Hindi, kunyari, Ano yung pagkapasok mo? may mga Ganon. signing bonus na sige, pagka natanggap ka, may ganitong amount ka makukuha. May mga big companies yung mga Oo. ginagawa. Kung may Oo. budget sila. Kung may budget. Usually, Oo, mga diba? international Oo. companies, yung mga Refinitiv, Oo. ganon. Naalala ko dati, legit company, may nagsabi sa akin, pag pumasok ka sa company na to, bibigyan ka namin ng ganitong amount. Pero, kunin mo yung 13-month mo dun sa alisa mong kumpanya. Eh di ako naman, tuwan-tuwa. Ginawa ko, nag-resign nga ako kasi matagal ko na gusto mag-resign. Yeah. Kinuha ko yung 13-month ko. Mm-mm. Pumasok ko sa company niya. Nung Christmas, inaantay ko yung signing bonus ko. Ang delayed naman, Oh. Hindi, kasi magpapasko na yung bare months na yun. Okay. Hindi binigay. Oh. Sabi sa akin, kasi walang sinabi si ganito na sa amount. Wala sa contract mo. Wala sa contract, ganyan. Yun So, lang. medyo sama ng loob ko nun. Nag-resign ako. Ako nakakuha na ako ng signing bonus eh. Oo. Mm-mm. Malamang si Miss Kimberly may signing bonus to. Huwag na nating alamin. Mukhang wala. Mukhang hindi ka lang 6 figures sa boss job eh. Parang hindi niya dinideny eh. 7 figures No to comment, eh. no comment Kita tayo mo na, doon. oo. Diba? 7 figures a year for sure. Hindi. 7 figures a month. Diba? O, kaya nga dito tumira si Kimberly eh. Pero imagine mo halos naman mukhang okay naman tong boss job in terms of legit companies na hindi ka sa scam. Mm-mm. Diba? Basta yung mga pinaalala ni Miss Kimberly, pagpangit yung logo, yung pangalan, yung mga parang, kala mo fly by night, di ba? Mapapakiramdaman nyo yung kumpanya kung legit siya o hindi. Yes. Actually, kami na yung gumawa ng authenticity na process, yung verification. So, we did as much as we can. Pero also at the same time, kailangan pa rin gawan ng due diligence yung mga users para Tama. ma-make sure na wala talagang mangyayari. At pag nakalusot, malalaman mo kung legit yung company is through the recruiter. Oo. So, tansyahin mo rin yung recruiter. Kailangan maging ka rin, maging mapagmatsyag. Oo, Maging vigilant. kunwari, ako yung legit recruiter, tapos pagkita mo, Stanley Chi pala. Pagka Ayun. doon pa lang, ibig sabihin, niloko ka na. Tapos magjo-joke lang habang nandun kayo sa call. Yun, Tapos medyo. ikaw yung aplikante namin. Ay, bawal yung discrimination, di ba? Oo, bawal. Bawal yun eh. Oo. Di ba, bawal yung mga, kunyari, naghahanap ng puro may itsura lang, bawal yun. Oo. Bawal yung bawal yung body shaming, ganyan. Bawal Di ba? yun, oo. Ano pa yung mga bawal? Yung mga
gender preference. Yan. Mga sex, Maigpit. ganun, Oo. Yun. Oo. Tsaka yung mga contract din, kailangan din i-check yon. Hindi yung akala mo okay na, tapos na yung pag-chat, diba? Katulad Isasign nung mo na. iba dyan, di ba? Walang signing bonus pala doon sa contract. Ayun. Yun. Scam yun. Skinam ka. Skinam ka in a way kasi hindi nila ginawa yung... Parang binola, ganun. Oo. Binola ako, ganyan. So, para lang makapasok ka. Buti umalis ka. Umalis ako, mga siguro 2 months, ganyan. Oo. Tapos ang napansin ko noon, yung opisina na sa loob ng subdivision, ng residential na subdivision na social sa Makati. Parang fly by night Para siyang, alam mo may malaki siyang bahay sa Makati kasi ginawa niya opisina. Ganun. Which is okay, kaya lang parang... Hindi, actually bawal yun dun sa, sa Sanlo. Oo. San Lorenzo, bawal dun eh. Nagtitipid. Titipid siguro. Makati pa rin eh. Makati pa rin, oo. Yun. So, Ayos. Maraming salamat, Miss Kimberly, for joining us sa Underpaid. Thank you also for the opportunity. Sana nag-enjoy ka sa guesting mo rito. Oo naman. O, diba? Tinatanong niya kung comedy ba to eh. Kasi comedian ka eh. Oo. Ayun. Sabi ko casual lang. Casual lang talaga yung, yung kwentuhan namin. Para lang tayo nagchichismisan sa pantry. Yes. Oo. Parang ba? So, Miss Kimberly, please promote Boss Job. So, Boss Job is an AI hiring platform. If you are looking for job opportunities, you can always open up an account via our platform. We can use our AI capabilities to help you find the perfect job for you. And we also have AI career toolkit wherein we can help you improve your interviews. We can improve your CV as well. So, and of course, we have 24/7 customer support as well. So if you have any questions regarding finding a job, etc., you can always come look for us. Yes. And also if you are interested to join a job fair, so we have a job fair at SMX Manila. It's gonna be on July 13 to 14. We have 120 plus companies that will be exhibiting in the job fair. So if you're interested, please come join us. And then we have a lot of exciting opportunities as well there, wherein, for example, you can actually get in touch with a lot of CEOs, recruiter managers, and also we have career talks as well, wherein if you are interested to learn more about specific industry, you can talk to these people. And then meron din kaming photo booth. So for example, wala ka pang picture para sa CV mo, pwede kang makipag-picture doon and it's free, unlimited. So yun. Tapos, Unlimited. Correct. Paano yung hair and makeup? Ay, wala na doon. So, syempre, kapag when you come, diba, dapat... Ayos ka na. Ayos na. Dapat. At saka magdamit ka ng maayos Ay, paano kunyari, kumpleto lahat, kaya lang naka-helmet ka kasi nag-motorcycle taxi ka eh. Magsuklay ka na, magdala ka ng Dala na lang ng suklay. Oo, yun. Tapos, meron din kami yung mga government booths, like mga SSS pag-ibig. Uy, gusto ko yun Yes. Marami kasing mahihirap yung parang mahirap na, parang ano kaya yung next step ko para makuha tong mga requirements na to, which is important sa paghanap ng first time may job, diba? may mga police clearance, gano'n. NBI clearance, mahaba pila ron eh. Nako. Oo. Sige, tignan natin. Yung UMI, anong available? Anong available doon? Pag nalabas na, i-share ko sa iyo yung poster. Sige. Kasi wala akong mga ganun. Wala akong mga copies. Yung mga ID, pwede ba kumuha doon? UMID, mga ganun. Ay, more on consultation, ganon. Wala ako nandun eh. SSSID. Grabe naman. Jump fair to. Hindi naman to. Na ID, di ba? Pwede, di ba? Kamot ulo na lang eh. Pero abangan nyo kasi mo, nag-uusap kami off-cam kanina nila Miss Kimberly. May mga special guest na nandun. Oo. Na nag-uusap-usap pa. Iyan yung schedule. Oo. Yung mga So, career talk na ganyan. Career talks, yes. Ikaw excited ka doon sa photo booth, no? Hindi. Bakit? Doon sa pinag-usapan kanina. Career talks dapat si Stanley. Oo. Yung mga
may mga panel discussion yan. Oo, punta tayo, Stanley, no? Ay, nako. Yes, Yung yung mga mga- special guests Oo. dyan. Mga panel discussion namin actually, yung mga, syempre, how to improve ng interview, how to improve yung CV, mga Yeah. work-related. Tapos meron din kaming industry-related. So for example, sustainability industry, for example, energy, di ba ngayon uso na yung mga solar Mga panel. solar. Exactly. Oo. Meron din yung regarding AI, di ba, mga tech Oo. companies right now. Tapos mga related to Oo. Philippines industries. Yan, Yeah. Ayos. Pero Exciting. Iba dyan, pag ang career talk mo is how to ask for a higher salary. Diba? Pwede During, rin. during interview. very Panel important. discussion Oo. yan. Pwedeng pag-usapan. So, abangan ninyo mga immortal, ha? Yes. Oo. Ayos. Balita ko, Pogi yung mag-host ng panel discussion, eh. Oo nga eh. At pangalan niya parang si Stanley ata. Abangan niya mga immortal, ha? Pero thank you, Miss Kimberly, Thank for you joining so much, us. Stanley. Zar, so ito kakaririn natin to. Anong tawag doon sa career, yung job fair ninyo sa Boss Job? It's called Merged. MERGED. Merge. Oo. Yes. Sabi, may mga freebies ba to? Meron. Oo. Tote bag. Hindi. Ano? Exciting yung mga freebies namin. Ayun, okay. Nako yung dun tayo freebies. babawi. Hulaan ko na, free flyers. Gadgets level tayo. Gadgets level. Yes. May budget? USB. Wala, hindi na uso yung USB. May migay lang kami yung mga, alam mo yung practical at magagamit ng mga job seekers or Nag-iisip HR tuloy ako. recruiters. Lanyard. Ay, nako, hindi na rin uso. Sige. Lanyard. Oo. T-shirt. Cap. Ballpen. Ganyan. Alam mo yung ballpen, okay lang. Kasi ako nagagamit ko yung ballpen Kaya eh. ba, dati ang pinamimigay, flyer, t-shirt, cap, ballpen, notebooks, USB. Yan, na ganun ang pinamimigay dati. Ewan ko ngayon. So, abangan nyo yung merge na job fair ng Boss Job. Yes. Excited na nga ako eh. Ay, nako. Magbibigay ka ng career talk dun. Ha? Oo. Ano ka ba? Ako ba nag-organize? Hindi. Tatanungin na, abangan natin. Galing kay Miss Kimberly. Alam mo, pinipressure mo si Kimberly. Hindi. Ay, walang pressure dito. Walang pressure. Oo. Walang pressure. Oo. Talaga? Mm. Oo. Walang Sige. pressure. Oo. Walang sapilitan. Oo. Mm-mm. Ayun. So ano? So yan, there you have it guys for Zardlos Reyes, Miss Kimberly Chen from Boss Job. I'm your host Stanley Chi and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.